ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Ngayong araw, 100 millimeters para sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Kapag pinag-usapan natin ang ganitong rainfall amount, hindi ito nangangahulugan eksaktong ganoong kadami ang babagsak na ulan sa bawat lugar. Ito ang outlook at maaari magkaroon ng malaking pagkakaiba depende sa lokasyon at timing ng rain bands. Ngunit ang mensahe ay malinaw, may posibilidad na significant rainfall at mas maaring tumaas ang rainfall sa mountainous elevated areas. At sa mga susunod na araw, August 18, inaasahang maaring umabot pa rin sa 50 hanggang 100 millimeters ang rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique. Kung mapapansin ninyo na mas marami na ang lugar kumpara ngayong araw. At ito ang isang mahalagang bagay na dapat bantayan. Hindi lamang Northern at Western Luzon ang concern. Kasama na rito ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, pati ang Antique sa Western Visayas. Kaya kung ikaw ay nasa Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique, mas magiging mahalaga ang updates habang papalapit ang araw ng bukas. At sa darating na Wednesday, August 19, magpapatuloy pa rin ang 50 to 100 millimeters rainfall sa mga naturang lugar na ating nabanggit. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang low pressure area o LPA. At ito ang bahagi na talagang kailangan bantayan sa mga susunod na araw. Meron tayong dalawang low pressure area sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang LPA-08E. Ito ay nasa layong 2,360 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Napakalayo nito sa bansa at ang latest assessment nito ay unlikely na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin mga kababayan, sa ngayon hindi ito ang pangunahing immediate threat sa Pilipinas. Pero dahil weather system can change, patuloy pa rin itong minomonitor. Ang mas interesante ngayon ang ikalawang sistema, ang LPA-08F. Ito ay nasa layong 1,385 kilometers east of Central Luzon. At ang potensyal nito na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras ay nasa medium chance na. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin ito dapat baliwalain. Pero mahalaga ring linawin natin na ang medium potential does not means it will definitely become a tropical depression. Ang ibig sabihin nito ay may sapat na indikasyon upang patuloy itong bantayan dahil may posibilidad na lumakas o maging organisado ito. At sa weather forecasting, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang kasalukuyang kondisyon. Ang mahalaga ay kung paano ito magbabago. Mga kababayan, kapag pinagsama ang LPA at habagat, ano ang epekto nito? Kapag may weather disturbance sa silangan o malapit sa ating monitoring domain, maaari nitong baguhin ang sirkulasyon ng hangin sa paligid nito. At kung ang setup ay favorable, maaari magkaroon ng epekto sa moisture flow papunta sa Western Philippines. Kaya minsan walang bagyo na direktang tumatama sa ating bansa pero sobrang lakas na mga pag-ulan. Bakit? Dahil ang kombinasyon ng habagat plus moisture plus weather disturbance at terrain ay maaring magresulta ng prolonged rainfall. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat ikumpara ang banta ng ulan sa simpleng tanong na may bagyo ba. Mas magandang tanong, ano ang weather pattern at saan nakafocus ang moisture. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maganda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.